The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. Knockout sa laban sa kanyang karera si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Kung ikukumpara sa boxing, hindi pa nag-iinit sa laban. Isang matinding suntok ang tumama kay Torre. Paano ba naman? Halos 3 buwan pa lamang siyang nauupo sa PNP hierarchy pero natapos agad ang kanyang karera. Mahaba pa sana ang tatakbuhin ng karera ni Torre dahil sa March 2027 pa siya magre-retiro pero sa anunsyo ng Malacanang nitong August 26, sinibak siya sa pwesto at agad pinalitan ni Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Marami ang nagulat, marami din ang mga tanong. Ano ang dahilan ng pagtatanggal kay General Torre? Ang mga kritiko at supporters ng mga Duterte, ikinatuwa ang sinapit ni Torre. Pinanagutan lang daw nito ang ginawa niya ng pangunahan ang questionableng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol. Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, walang administrative o criminal case na kinakaharap si General Torre. Pero sa huli ay batasan niya ang dapat masunod. Precisely because we are a country of laws and not of men. Aminado si Remulla na isa sa nagbitsa sa pagkasibak kay Torre ang conflict nito sa National Police Commission o NAPOLCOM. Kinabla kasi ng NAPOLCOM ang iniutos na reshuffle ni Torre sa liderato ng PNP kung saan naapektuhan ang number 2 man sa hierarchy na si Lieutenant General Melencio Nartates na ibinaba niya sa pwesto bilang police commander sa Mindanao. Sa resolusyong ibinaba ng NAPOLCOM, pinawalang bisa nito ang reshuffle na ginawa ni Torre dahil sa hindi kinonsulta sa komisyon na pinangunahan ni Secretary Remulla. Sa biglang tingin, maaring sabihin mababaw ang dahilan at pwede nang palampasin. Pero nakitang inconsistency sa mga naging hakbang ni Torre kung paanong mahigpit nitong ipinatupad ang ikinakatwiran niyang batas sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi naman pagsunod sa batas na sumasakop sa pambansang pulisya. Sa ilalim ng batas, may kapangyarihan ng NAPOLCOM sa PNP, kasama ang hepe nito bilang bahagi ng constitutional at statutory framework para sa civilian control ng pulisya. Bagaman may kapangyarihan ng PNP chief na ipatupad ang mga polisiya ng NAPOLCOM, hindi naman niya maaaring higitan ang mga ito. Sa madaling salita, ang PNP chief ang boss pero hindi siya nag-iisa dahil ang kanyang kapangyarihan ay sakop ng oversight at control ng NAPOLCOM. Sa isang social media post, nagpasalamat si General Torre sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Wala rin daw siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Bagamat sinasabing humigit si Torre sa kanyang otoridad, nilinaw naman ni Remulla na wala itong haharaping kasong administratibo o kriminal. Kinumpirma din ng Malacanang na may alok si Pangulong Marcos na ibang gampanin kay Torre pero wala pang sagot kung tatanggapin ito. Let's just wait for the official announcement. Kung meron na. Ano po pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Pero nagkausap na po kayo na presidente. Executive privilege. Maubong ang balita na siya ang papalit sa nagbitiw na NBI Director Jaime Santiago. Kung paanong naging mabilis ang pag-upo ni Torre sa liderato ng PNP, ganun din kabilis na putol ang kanyang karera. Pero isa lang ang malinaw sa nangyari kay Torre, may binangga siyang pader na mas matibay ang kapit kaysa sa kanya. Ako po si Wendell De La Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.